Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Welcome to the 365 Daily Devotion. Ngayong araw ay dadako tayo sa ating panibagong topic ng ating devotion. At ngayon ay pagpapatuloy lang ng ating seminary edition na patungkol sa salita ng Diyos. So napaka-importante sa ating mga kapatid na makinig nitong salita na to dahil dito ay mas matututo tayo ng kanyang salita. Especially nga salita nga, di ba? So matuto tayo ng tamang asal. Ano yung mga dapat natin gawin? Kasi mga kapatid, yung mga sinasabi naman dito sa salita ng Diyos ay hindi yan puro gawa-gawa lang or may masulat lang, may malagay lang sa libro ng Bible, kundi ayan ay talagang salita ng Diyos. Nagmula yan sa ating Panginoon. So yung topic natin ngayon ay jealousy. So madalas ka bang magselos sa iyong partner? Sa panahon naman natin yung sa mundong ito, hindi mo talaga may iwasan yan. Yung pagsiselos sa iyong partner, lalo na kung hindi ka pa malalim sa salita ng Diyos o kaya hindi ka pa natuturuan kung ano nga ba dapat na maging gagawin mo. So naalala ko lang, share ko lang sa tinuro sa amin ng aming bishop na huwag ka munang magjojowa. Hintayin mo yung bibigay sa'yo ng Panginoon. And kung magjojowa ka naman, dapat isama mo doon sa pananampalataya mo sa Diyos. Hindi lang pwedeng ikaw. Kailangan dalawa kayo. At hihiningin mo sa Panginoon. So basahin natin yung jealousy, yung about sa pagsiselos. When we speak of God's jealousy, we're not referring to pity, envy, and insecurity. Instead, it is the holy and righteous desire of God to protect that belongs to Him, His glory, His people, and His covenant. God is jealous for His name because it is perfect and worthy of all honor. He is jealous for His people because they are His treasured possession. This divine jealousy is a reflection of His love and justice. It's moved Him to act when His name is dishonored or when His people turn to idol. So yung pagselos na yan ng ating Panginoon, hindi yan yung kagaya ng pagselos na example is nagselos ka sa kaibigan mo, sa jowa mo, magtatampo ka, di mo siya papansinin, baka nga di mo na siya kaibiganin, di mo siya jowain dahil sa pagselos na yun. Minsan mas lumalala pa dun sa mga pangit na gawain. Pero ang pag-jealous ng ating Panginoon ay yung divine jealousy na nag-reflect sa pagmamahal niya sa atin, sa katarungan sa atin, ay yung mga tao kasi, yung mga kanyang mga anak, minsan sumusobra niyan eh. Yung iniidolo natin ay yung mga hindi naman tao lang. Kinakalimutan natin minsan magdasal, kung sino ang Diyos, yung mga salita ng Diyos. So ang gusto lang naman ng Panginoon is basahin natin salita niya, aralin natin, mahalin natin siya, sambahin natin siya, yung faith natin nasa Kanya kasi hindi naman yun para sa Kanya, kundi para sa atin yun. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Hindi yun yung pagsiselos na hindi na tayo napapansinin, kakalimutan niya tayo. Ayun, hindi yun. So basahin natin yung Exodus chapter 34 verse 14. Do not worship any other God, for the Lord whose name in jealous is a jealous God. So huwag tayo sasamba ng kahit sino man. Sabayin na natin ang ating Panginoon. So God jealousy protect His glory. Pinaprotektahan yung kanyang pagiging glory. Pinaprotektahan niya din yung ating tayo. Pinaprotektahan niya tayo dahil ating makabuti sa atin. God jealousy is for us, not against us. Hindi yun against us natin na ayoko na sa'yo, hindi na kita anak, mahala ka na, wala ako na bigyan ng blessing. Hindi, para sa atin yun kasi napaka-importante na malalaman natin itong salita ng Diyos. God jealousy treasures covenant relationship. Pinapahalagan niya yung relasyon natin at sa Kanya. Kaya nga, devote natin yung sarili natin ng ang Diyos ay ating mga master. Siya ng Diyos natin, King of all King. I-desire natin yung God is more than our family, yung ating mga tatawa sa mundong ito, and demolish natin yung lahat ng mga iniidol nating tao. I-replace natin ang Panginoon na siya lang ang ating idol, Master, King of all King, and siya lang ang Diyos natin. So lang para sa ito, naulan tayo na doon sa ating Panginoon. God bless all.